ang di ko palakpak, maot. Ang palakpak, guwapo, gwapa. Hindi na dapat tululuhan ka, mga kaigsunan. Palakpak para sa Diyos ka ng kusog na pagpamalakpak. Ato ang i-bless sa inyong lugar by worship. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Kaniadto, mga kaigsunan, sa kapanahunan ni Moses, o si Moses wa pa na tao kaniadto. Ang usa ka tao nga si Abraham ang iyang pangalan sa Old Testament. O siya nagsultihanay sa Dios. O siya. O ingon na pala kasulatan na mabasa nato sa Genesis chapter 15 verse 13. Bangon si Abraham adunay halad sa Ginoo nga iyang ihalad sa Dios, o nagulat siya, mga kaigsunan, nga ang iyang halad sunugon sa kalayo sa Dios nga gikan sa langit. O sa panahon nga nagulat si Abraham, adunay mga langgam o kung pispis nga mudagit sa iyang halad o iyang gitabog, until nga si Abraham ang kaigsunan gikapoy o natulugan. O sa panahon nga si Abraham natulugan, ang Diyos makaigsunan misulti kaniya. O usa nagisulti sa Diyos kaniya, bangon kay si Abraham natulugan sa pagulat. Ako na ron isaysay kung unsa ang hinungdan, mga kaigsunan, nganong naslabo ang katawan sa Diyos sa lugar sa Egypto. Okay. Balikon ko ni ang 15:13, Book of Genesis. Ingon ang Diyos, bangon kay ikaw natulugan, wa ka kahulat, mao niyang mahitabo sa imuhang kaliwatan. Uliponon sila sa 400 katuig dito sa Egypto. O nagisulti sa Diyos. O ingon na palang kasulatan, pagkapatay ni Jacob, o si Jose, mao ang iyang anak. O ingon na palang kasulatan, adunay stinta ka mga tao nga gikan sa bukos panimalay ni Jacob, nga gikan sa Kanaan, nga patawag ni Jose, bakod si Jose tuwa dito sa lugar sa Egypto, nga nahimong ikaduha nga hari, second of the command sa hari. Mga kaigsunan, o sa panahon nga tuwa dito si Jose, o nagpaila na sa siya kaugalingon, nga buhig siya, okay? In short, mga kaigsunan na reveal, nga waday siya namatay, o dito, mga kaigsunan, iyang ikuha ang iyang pamilya, included kay Jacob na iyang amahan. Sa madaling salita, dito sila nagpuyo sa Gosen, wa sila gipapuyo sa lugar yun sa Egypto, pero part agapon na sa Egypt ang Gosen. Kaya ang mga Egyptians, ang Pharaoh, abomination man na sa ilaha, kagil-aran, ang mga karniro. So ang mga katawag sa Diyos, mahilig na sila musagod og mga karniro. Atiman. O dito sila ipapuyo sa lugar sa Gosen. Sa madaling salita, milabay ang mga katuigan, napatay si Jacob. O si Jacob nagtugon sa iyang anak na si Jose, nga sa panahon mamatay siya dito sa ilubong sa Genesis chapter 15 na 49 and chapter 50. O pagkapatay niya, kumong itugon sa ni Jacob sa iyang anak na si Jose, gihimo ni Jose ang tugon sa amahan nga si Jacob. O dito, mga kaigsunan, gilubong si Jacob sa Kanaan. Nagkuha si Jose o mga tao niya dito sa Egypto, mga Egyptian na upan, mga kasoldadusan, na ipadala ni Pharaoh, o ang nabiling sa Gosen, itong mga magamay, o kung mga, usapan pa, mga nag-edad o mga 14, 13, anak. So, ang mga elders, ang mga adult, nagpuyong sila dito, lubong.
sa kay Jacob sa Kanaan. Sa 7 adlaw, naghaya sila, pagkahuman, nagbalik sila mga kaigsuonan sa Ehipto. O nag-ingon si Jose sa iyang mga kaigsuonan, sa unod, yung mga magulang, ngayon siya, kung mamatay po ko, ang akong bukog, dalon ninyo sa Kanaan. Kay ang Diyos muduaw kaninyo. Take note. Ang Diyos muduaw kaninyo. Ang Diyos mo bisita ninyo. Ang Diyos mo sugat ninyo. Kay maoni siya ang giingon sa Diyos sa kay Abraham. Sa walang duda, girilay po ni Abraham kay Isaac o kay Jacob o girilay po ni Jacob sa kay Jose. O na, nagpalaton-laton ba? Kaya ang disenyo sa Diyos nga lugar siya mga katawhan, ang Kanaan. Kanaan yun ang designated nga lugar para sa ila. Pero, naglapot sa akong una-una ang pangutana, nga nung wa magitugutan ni Jose, nga dito na lang punta niya ibutan ang iyang mga pamilya sa Kanaan. Dili na unta niya kuyugon balik sa ito. Kay siya man mismo na kay paludiay nga ang lugar sa Kanaan mauna ang lugar nga buhian nila bilang mga Israel noon. Ngano man nga iyang gibalik kay ang Ehipto o ang Kanaan doon ra na kayo. According sa Google Map, kung ninyo na i-research mga isunan, makuha na kung dugay-dugay yung paglakaw, tuma ka sa buwan. Kinsir katlaw. Dugay-dugay yung lakaw. Mauna nga ang istorya sa katawan sa Diyos sa wilderness, sa panahon silang journey, naglapot sa 40 na tuig. Pagkadugayan. Pero sa kamaturan, pwede rin na nila bahison sa paglakaw. Kaya anak man sila sa lakaw. Muna sa mga mountainous area, ang pila ka bukid ni, sayo rin sa ila, maingon nga, asa pala yung lulo? Lapit na lang. Lapit pala nga, 5 pa ka, bukid ang lakawon, duol na lang. Kaya anak man sila sa lakaw. Pag-alto na mo diri, yung kung di ko mahuya sa Ginoo, mubalik lang ta sa akin, di po kadayuha. Pero kahit di man ta, magkaigsuunan, panaban ng taso, paano lagi din nato, kay okay pa to, kay hubin-hubin pa ko ato, gamay pa to sa pasurod yan, di pa to pastor, wa pa to namin nyo, kidala na ko sa dire, invited speaker ko ni Pastor Perfecto, wa pa na siminto, kahoy pa na. So, nakabalik ko mga 15 years ago. Karon pa ko nakabalik. Nagwapo na ang dalan. Sa una to, rough road. Gamay tikas na ila yung mga lubluhog na dalan diya. Ang mga hadlok ng mga tao na bukat kayo basima. Mao ito spilas. Mao niya kinabuhi rin pero sila. Muragwa na. Muragwa kabatyan, kulpa. So anad. Okay, ato ning ipadayon mga kaigsunan. So, nganong gipabalik ni Jose ang iyang mga kaigsunan? Kaingon si Jose, kay iyang mga kaigsunan, hadlok mga nito, kaingon ang iyang mga magulang, namatay na rin ba si Papa? Bausa kita ni Jose. So, gipatawag sila ni Jose, kung naingon si Jose, ayaw mo kahadlok, dirira mo, o paanon ka muna, paanon ko ka mo, sagudon ko ka mo, at imanon ko ka mo. So, sa madaling salita, mauto ang istorya, silang manghod, so dito sila nagpuyo. Pero ang sulti sa Diyos, mga kaigsuunan, 400 years, 4 century. Antes pa sila makagawas sa ito. O da itong magigay po si Joseph, na pwede naman kung tato niya nga, dito na lang sila sa Kanaan. Kay pinaltito kay Abraham gikan sa Dios, nagtuog man siya. Pero di pwede nga magpabilin sila sa lugar sa Ehipto.
Sa Exodus chapter 12, verse 40, nakagawa sila 430 years. Na ay sobra nga 30 katuig. Dapat, ika 400 years mga kaigsunan, mugawas na sila. Ang pangutana, nga nung wa mo sila nakagawas. O naapay 30 katuig. Ang 30 katuig na ba, pagkadugaya na. Kana na master ta, kana 10 years na kami mo tagugaya, no? Dugan na sa kuha na master, pulo katuig. Nasa mo ang 30 katuig. So, ang pangutana, nganong wa sila nakagawas sa ika 400 na tuig, dapat pagwaon na sila. Nganong na ay 30 katuig pa na nag-remain sila sa ito. Munang mga pamangkutanon. So meaning, wala sila plano mugawas sa ito sa gusit. Maniha, ang katawhan sa Diyos, wala sila'y plano nga mugawas sa gusin o kung sa area sa ito. Nga naman, kay busog sila. Diatiman sila maayo. Bisan inang lugar, dili na mao ang dindisinyo sa Diyos nga ilang puyan, gikan pa kay Abraham. Hallelujah, kay Isaac, kay Jacob, mga kaigsunan. Pero dili sila muhawa diha, bubiya diha, kanang lugar, nga naman busog sila. Nakanutis ka mo nga tuan na sila between sa Kanaan o sa Egypt, na sila sa wilderness. Every time mawala sila ay tubig, every time mawala sila ay pagkaon, ang ilang una-una bumalik dito sa Hito. Ang ilang ginamisyonar nga dito kayo sandiya dito, dito ka mga panakot dito, na isda dito, tanan nga pagkaon ilang elaborate magigsunan, ilang itampa sa kuya si Moses o ang Diyos, ilang giinsultuhan mga kaigsunan, nga naman halagabisan ang lugar nga dili mauna ang dinisinyo sa Diyos sa ilaha, puyan ka po nila mga kaigsunan, nga naman busog sila. Mauna nga aduna pa'y 30 katuig. So karon ingon ang Diyos, lapaw naman ni 30 katuig. O dito makaigsunan, di padalaan sila sa Diyos. O grabe nga kasakitan na dipintasan sila sa mga Egyptian, kamanifero, kabisan pa si Moses, di na siya kagwanta sa paglantaw. Nakita si Moses o 40, nakita niya nagitaw taong ang mga Israel. Lukso ng dugo. Lukso, ano? Luksong dugo. Hudiyos eh. Kag iyang gihimo, iyang gipatay ang Egyptian. Kaya man, pure man na Hudiyo si Moses. Muna sa mga apostolik, di ta pwede. Nga kung may dugo ka sa pag-apostolik, na tao ka, hallelujah, pinag sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo Jesus, na tao ka sa Espiritu, hallelujah, sa Diyos, na nagkabuhi ka na balaan, nagsunod sa pulot sa Diyos, dili pwede imong lataw lang imong kaigsunan na naglisod sa pagpangabuhi, imong tabangan sa panahon nga ano na kayo imong tabangan. Di ka kagwanta. So, nakita ni Moses ka grabe ang pagpigos sa ila. Nabisan pa si Moses, mauna siya ang proof pag-aigsunan nga di basta-basta ang ilang mga pag-antos. Ingon ang balang kasulatan, they cried and cried, came out unto God. Amen. By reason of the bondage. And the Lord heard their groaning. Their groaning. And the Lord remembered His promises when Abraham, Isaac, and Jacob punsinganon yung tungkol sa Diyos, kasakiton sila na grabe nga kasakit. Hallelujah, para unsa, para na ilang tingog, ang ilang kasakitan, ang ilang pagtuwaw, magantayong sa trono sa Diyos. Diri sa barangay mga silaw, hallelujah,
matingala ka ng grabe mga pag-antos, grabe rin kasakitan, dili basta-basta, hallelujah, hallelujah, may mga tao nga grabe ng mga pag-antos, manguma, hallelujah, unsa pagbuhaton sa mga tao dinhi, nagapailalang, kung ang tao kung tani, hallelujah, magtalupagod, dili mao ang disenyo sa Diyos sa mga tao sa kalibutan. Ang disenyo sa Diyos sa mga tao sa kalibutan, may lugar ang itikada ang Diyos kalibutan. Wanay paghilak, wanay kasakit, wanay palatian, wanay kamatayon. Ialaw sa Diyos ang kasakitan para ang tao makita ang Diyos. Di ka matingala anong grabe kasakitan na nasi mong kinabuhi dili sa barangay mga silaw, mga tao dili. Isa lang karason na kinahanglan ng Diyos sa imong kinabuhi. Kaya ang purpose sa Diyos, hallelujah, ngayon kialaw ang kasakitan ng grabe yun na mag-antos sa katawan sa Diyos kanuman. Naglapaw na silang 30 katuig. Ang plano sa Diyos, pagwaon sila. Di ba si Abraham naglapaw sa plano sa Diyos? Nagkanto dito sa ito sa gutom. Ano ginhimo sa Diyos para ma-reveal? Itago-tago nila ng mag-asawa sila. Di padalaan o kasakitan kalalaan si Pharaoh. Kag dito na bulgar, kag papalik sila dito sa Kanaan. Si Elimelech, gutuman dito sa Bethlehem Huda, nag-decide ang bana. Kag ginfaluapan ni Noemi, transfer kag lugar. Pero dira sila gidisenyo sa Dios nga lugar sa Bethlehem Huda, pero tungod mga kauturan sa kagutom, nagpalagyo sila. Ano ginhimo sa Dios? Ginpatay si Elimelech. Nagpagahit pati si Noemi nga mabalik, ginpatay ang duhay ang anak, si Malon at si Chilion. Di pa isa mabalik. Di pa isa mabalik. Ano ang nakapos sa kay Noemi nga mabalik siya? Kasi niya, ang Diyos nagtuaw na sa Bethlehem Huda, ang Diyos naghatag ng tinapay sa iyang mga katawan. Buti nga nun, ang lugar sa Moab nga gitransferan ni Noemi o ni Elimelech, dili to sila i-bless sa Diyos sa lugar sa Moab. Kaya gindisenyo sa Diyos sa ilaha ang lugar sa Bethlehem Huda. Kung magpabilin to si Noemi, mapatay to siya. Hindi ang Diyos magduwa-duwa sa paglilis kamatayon sa iya kung hindi sa mabalik. Ang prodigal son, hindi man sa mabalik sa iya amay. Muna nga ang damog sa baboy, ginhandom niya nga kaunon. Kahit kung ginpakaon to sa iya, kasi sa Bible, wala sing tao na naghatag sa iya. Bisan pa damog sa baboy, ginhandom niya. Luke 15:16. No man gave him. Muna nakastate na. So wala sang tao na naghatag sa iya, sa damog sang baboy, nga ginhandom niya kaunon, kay ginalaw sa Dios ang kasakitan sa prodigal son para mabalik siya sa iya amay. Amo na sometimes ginalaw sa Dios ang kasakitan sa atong kinabuhi, hallelujah, para di ta malipag ka may Diyos kita, para di ta malipag ka magsimba, di ta malipag ka magpasalamat. Pero na ito'y tao na gahit ulo, gahit patikulon, gahit kayo, kasing-kasing, si Jonah, kabalo siya nga ilang bagyo nga nag-abot siya pagpanakayon paingon sa Tarsis, yan na sa Diyos. Ako ni budlay makaigsunan, hallelujah, nga kamao ka na muwali, kamao ka na musulti sa pulong sa Diyos. Yan na yun, palagyuhan mo presensya sa Ginoo,
gahi ka kaayo mga kaigsunan. Pero, sige, kay si Jonah nagpalago pa yun dito sa pinakailahom sa sakayan. Muna kung mapalagyo ka sa Diyos, dili ka magpaibabaw, dili ka i-lift up sa Diyos. Si Jonah mga kaigsunan dito siya nagpailahom sa ilahom sa sakayan kung nasakpan to siya. Hallelujah, kag sining sa istorya, dilunod na po siya dito, makiksunan, gihaboy sa lamod, sa dito na sa salawod. Hallelujah, praise God, nagpailahom siya sa tubig, ditulo na po siya sa dakong isda. Ang dakong isda, nagpailahom na po. Unang tao kung magpalayo sa pisingsa sa Diyos, kung ang tao magpalayo sa hulog sa Diyos, kung ang tao magpalayo sa sugo sa Diyos, kung ang mga tao sa barangay magasilaw, pili magpanalinghong sa pulong sa Diyos, kamu-apply sa ilang kinabuhi, instead ka i-lift up ka sa Diyos, magsarurot ka paidalom, magpaidalom. Kag dito, si Jonah 3 days, 3 nights, grabe na penitensya, baho pa sa kasilyas. Palayo mas sa presensya sa Diyos. Mauna kung mududod ka sa pagsimba, mududod ka sa pag-alaga sa Diyos, batunon mong kaluwasan na mong pulong sa Diyos, mong aplikasyon ng kinabuhi. Hallelujah, barangay, mga silaw, hallelujah, praise God. Patulungon ka sa hotel, tagaan kang mga nindot ng mga salakyan, kaya ang Diyos sa pag-iya sa panahon ng mga mundo. Ang wala mo na experience sa Diyos, hallelujah. Kung ang mga tao sa kalibutan na huwag na nag-alaga sa Diyos, di ba hotel sila, how much more kita, ganti na patinaw sa Diyos. Ang plano sa Diyos sa kanyang na iba, kauna nyo ang talaga bunga sa kaoy. Ang gusto sa Diyos, patinawon kita. Hallelujah, sa mga butang, sini ka kalibutan, kaya ang kanya sini, ka mga butang sa kalibutan, amo ang atong tatay. Sa una, ang atong bisya, Pastor Constantino Diaz Jr. Lakaw na ni. Pagpagpagol magkasikol na ko para. Pero karon, grabe tayo sa Diyos. Munang factor o konsulta sa tao nga bututdog. Hallelujah, musimba mo alagad. Magtutob sa Ginoo! Munang tao nga may Diyos sa iyang kinabuhi. Mga diri sa barangay mga silaw, nindot kaayo ko na imong kinabuhi, magpulong sa Diyos, kag ang Diyos na sa okay. Pagsiling sa balang kasulatan, ginpagwa sila sa Diyos. Ay kung ang Diyos maghambal, di na pwede mapasok. Kung ano nagwa sa baba sa Diyos, matabo na. Ang blessing nakadipindi sa ako. Physical blessing, material blessing, spiritual blessing, nakadipindi sa ako. John 15 verse 7, if you abide in me, as what the Lord Jesus Christ spoken of. If you abide in me, and my word abide in you. Grabe na. Bus nga nun, kung magpabilin ka sa iya, pangayo ka bisa na nun. You shall ask anything, it shall be done unto you. Tistingi nga di ka magpabilin sa Diyos. Tistingi backslide. Tistingi biyahe ang buluhaton sa Diyos. Kaya ang blessing sa Diyos nakadepende sa imo. Kung mabiya ka, wa kay blessing. Hello? Pero kung magpabilin ka, tingnon ka ni Jesus, pangayo bisan unsa. Proverbs 10:24, the desire of a righteous man shall be granted. Unsa man ang atong mga handom, basta matarong na tao, hallelujah, will be granted.
ang sikreto mo pabilin ra. Mao na nga sometimes sa pagkakaroon wa pa kay bugasa o kung jutay kag kaligangon, jutay kag kwarta. Muadto gyapon ta sa simbahan, wa kay pretty mo baklay gyapon ta. Muadto ta sa simbahan nga naman nag-abide man ta sa Dios, nagpabilin man ta sa Dios. Hula tayong tsaktong panahon kay dili makako na puno sa Dios. 1 Corinthians 3:8, every man will receive reward from God according to his own labor. Matingala ka nga nung 2 years pa man hindi nagkalaga sa Diyos. Nga nung grabe naman ang blessing sa Diyos niya. Kay grabe ang labor. Ikaw yung tawhay-tawhay lang. Sila yung Apostle Paul, according to his own labor. Ang kada-adlaw, kada gabi, busy ka sa bulwaton sa Diyos. Matingala ka na grabing progress, grabing growth. Dahil na sa church ka naman, grabe pa mga budlay na. Ikaw yung nagtawin-tawhay lang eh. According to his own labor. And your labor is not in vain in the Lord. Sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Okay. Sang nabatian sa Diyos, hindi ang pagdayaw. Nabatian sa Diyos, pagdayaw? Hindi. Sa sulod sa 40, sa sulod sa 400 katuig, kapin 30 katuig. 430 years. Wala sila simba-simba sa Ginoo. Ha? Anong resulta? Anong resulta sa tao may simba-simba? Kahit ang bituka. Muna sa barangay makasilaw dapat musimba yun ta. Kaya handong sa Diyos sa mga tao musimba. Dili yung damon sa Diyos ang magsimba. Kaya kung ang tanang mga tao di na musimba niya na ay patong reserba. Kulang bato. Hallelujah. Butangan sa Diyos ang baba. Huwag man na gi-elabore sa Diyos nga butang ang baba o dila. Nanang dila diha. Hindi man sa kasunod ay dila. Kumplito na na. Muna ko na ang Diyos. Buhatag o panalangin. Kumplito na na. Kung itagaan kang auto makiksunan, na kay driver kung di ka drive, na kay paggasolina, na kay mekaniko sa panahon maguba. Package deal na na. Kaya ang Diyos dili kulang-kulang mo bless. Kaputagaan mo ni uban pa ang bato para silang musimba sa kuwa. Karoon ko ng bato musimba unsang may tabo sa bilog kalibutan. Kung ang bato musimba mulinog, mulinog, magupa ang kalibutan. Di pa mo sugot. Hallelujah. Ang bato mo magsimba sa Diyos. No way. Di pa mo sugot. O na nga, may kabuhin ka, may kusog ka, may kamuta, may tiil ka, mga ginawa pa na. Ato pa sa simbahan, kaya ang Book of Psalms ang pinagkakatapusan ka chapter, kang verse sa Book of Psalms. Hallelujah, sa gisulti na rin David, ang tanay nga may galinhawa, simbahan Diyos, simbahan nato ang Diyos. Unsay purpose ka nagwalin na dali sa barangay mga silaw para ang mga tao mosimba o magpasalamat sa Diyos. Pagkalain ang bato mosimba sa Diyos instead na kita. Meaning, ang Diyos dili mawad-an o manugsimba. Di ta magpadako sa itong ulo. Kundi ka musimba, na replacement ang Diyos. Kundi ang tao mo too sa wali minuwa, na isapat pasudlon. Uy! Naunsa, kung dili sa barangay makasilaw, dili mo, mutagal sa pulong sa Diyos, sinugi ka mo, how? Di pwede mo luhon ang Diyos, di pwede mo simpa ang Diyos sa iyo, nga mo alagad ka sa iya, kinsa man yung tapat! Kinsa man yung tapat! Masa tutulang ini tanang ng mga butangan ang kunta,
Di ka rin sa Diyos. Ingon si Job, ang Diyos naghatag, ang Diyos man magabawi. Sakto! 1 Timothy chapter 6 verse 6, 7, and 8, ingon siya, kuntinto na kita, kung may kaunon kita sa usag adlaw katatlo, may palakton kita, kuntinto na ta, kay walay tao nga nagkari sa kalibutan nga naay nadala, o kung naging dala, kago mo, unsa ta, muhawa ta dinhing kalibutana, mawata, watay madala. So ingon si Job, ang Diyos naghatag, ang Diyos man magabawi, sa tuntun lang di magdako atong ulo ani. Ano man, kung di tatagaan sa Diyos, patay. Kasi mong anak ba, magpabugal na imong anak di ay, nga talagaan naman siya. Dako sa balon, sa espiral, nasa, musinto sa kong balon mo. Yata naman ang mama ni mo. Yata naman ang papa ni mo. Ipahambog kita na. Di mali, talagaan lang pa sa Diyos. Mga salangya na ito, ihatag na lang sa Diyos. Kung wala naghatag sa Diyos, wala ta! Wala ta! Bisan isa ka lansang, mapatay ka, di tam na ito na magala dito sa paradise o sa langit o kung sa inferno, bisan usa ka akop ng siminto, muna di tam papasigan po sa itong kagalingon, himayaw ng Diyos, barangay magasilaw, himayaw ng Diyos. Ining mga butang atong angkon, paaman na sa Diyos. Gano'n man, naging matuto man ka sa Ginoo. Amen? Kung maglagan si Pastor Concepcion o Congressman, maglagan po mayor si Pastor Binyas, katuhan kita. Gano'n man, pagkamigutan sa lakyan. Gano'n mga patikad eh. Matuhan kita. Pero si Jesus Christ na to, ang yan disakyan asno, paingon sa Jerusalem, ginulam niya pa. Diba? Ginulam niya pa. Ha? Ang Diyos makiksunan nagpaubos siya kong galingon para nakita mabayaw kay pinanggat na sa Diyos ng mga anak inang atong naposes ng mga butang. Hallelujah! Atong pasalamatan pag-ayo ang Diyos! Kaya kung dinituon sa iya, wata na kadawat niya ng mga butanga, muna nagdikta ng hallelujah sa magsimpa o pag-alagan sa Diyos. Sige, dire na ta. Sa Ama. Basa sa Tagijin. Tagijin, basa. Exodus chapter 17 verse 11. 11 sa ta. Naghanada o mga experiences na encountered si Moses. Naipulo, tinplate sa Egypt, ginsplit ang Red Sea, di ba? Naipilar of cloud by day, pilar of fire by night. Kita na aktual ni Moses. Ay, dire na ta. Kay ang kaliwat ni Iso, ining mga Amalekites, si Amalek, gibabagan niya iyahang mga igsuon nga anak ni Jacob. Si Jacob o si Esau kung si Iso, kambal na magsuo na sila. Pero, iyang babagan, ingon si Moses, si Josue, unang ipalikaw ta sa Diyos, chapter 13, na shortcut kung tanang dalan, pero dili gusto ang Diyos nga mo padayon ta. No? Ingon si Moses kay Joshua, kay ingon ang Diyos, kasi makakita mong away,
Mamalik mo sa ito. Kaya daghan silang armas tinuod, pero di sila kabalo mo gamit. Sino mga bagong nabaptize, wa pa ni pagsulay mga babes in Christ, pagkatawhayan, mga lagad sa Ginoo. Di pa mo pawayon sa Dios. Kaya kung itugod sa Dios, butakan mo pagsulay nga sila. Sinako nga pagsulay, wa na, mabackslide na mo. Munang ang Dios magigsunan, di na sa mutugod sa wa say away. Okay, so gipalikaw sa chapter 14, dira sila sa Red Sea na natubang. Kaya gihap ng Red Sea, tabog sila. So karon, hindi mo yung paghangkat. Mga Moses, awan yun ang gusto. Di tali balibaran. Sige Josue, pilit kag mga tamaon na maaway. Kay si Moses, trainor man po sa Stockton. Saan ka ba ito maaway sa Egypt? Itunan to sa tanang mga armas. So siya to nag-train. So ingon Joshua, ingon si Moses ni Joshua, sige pili ka, kanang kamaong maaway. Una ang diri bitaw padalon na to diri. Dapat ka nang wa ka practice, gira na nang practice pagkiro. Kanang kabalo na ka. Ano si Peter ka kamao ka na. Di nga mangkot pa sa words. Ingon si Moses Joshua pili kag mga sagad na mo away. Pili Joshua. Ingon din si Moses, sige, kaya ako mutungas bukid, o dalon ko ang sungkod sa Dios, o ikaw dito sa dalom, awaya ang mga maliknon. Okay, okay. Verse 11, basa. Og natabo nga sa gibayaw ni Moises ang iyang kamot, midaog ang Israel. Apan sa gipaubos niya ang iyang kamot, midaog si Amalek. Ate, katuo magyud ta nga si Moses ikuyugan sa Dios. Klaro din sa Bible, oy. Kaya si Moses, ang kinayan ni Moses, maro kayo. Di siya pagkamaro ingon siya, unsa man nang gatagas na dugos o gatas sa Kanaan, kundi mo kuyog mo presensya, diri na lang mi. Kasi sigurista kayo si Moses. Kaya kabalo si Moses, kung di mo kuyog ang gahom sa Dios, di mo kuyog ang Dios, di mo kuyog ang presensya, bala. Paso yun. Ha? Una nga, butaon kag material ng mga butang. Pero pagkapatay mo, di mo na mapuskan. Sulugo na niya sa Diyos at ibong kalibutan. Niya, kamusta? Kung pagkahumas mo kamatayon, asa ka? Pagkalindot, nga nangalagad ka sa Diyos, di auto-auto tayo, nag-aircon ta, naka-experience ng mga nindot kapag pangabuhi, estado sa kinabuhi, mag-igsunan, naapagin tayo Diyos. Kaysa nga, dagang material ng mga butang sa kalibutan, pagkapatay ni mo, antos. Kansig ka. Okay. So karon, pwede ka marong si Moises, ingon siya, Lord, kung di ka makuyog, rin na lang So, klaro, di siya, nga si Moses, gikuyugan yun sa Diyos yung ministry. Pero ang pangutana, Pastor Dudong, nganong i-down niya iyang kamot, i-lower niya iyang kamot, nganong perdi man si Joshua. Marina? Dapat isa mapirdi. Ya kung iyang i-hit-up ang iyang kamot, Israel prevailed. Daog, susunod. Pero kung iyang i-down ang iyang kamot, Amalek prevailed. Daog ang kontra. Ikuyukan mo ka sa Diyos. Ganong perdi maka sa kontra. Pamati. Kay ang kaluyahon, gadalag kapertihan. Ama, pamati. Ama, bisan pagkuyugan ta sa Diyos. Ama, hindi ko magpaluya-luya ta sa buluhakon sa Diyos. Bisan pagkuyugan ka sa Diyos, sa panahon magpadala ka sa imong kaluyahon, di mo daugon ang imong kaluyahon. Luya ka na mo basag Bible. Luya ka na mo tuon sa Biblia. Luya ka na mo atong simbahan. Luya ka na mo atong prayer meeting. Luya
fasting, luya ka na buwali sa pulong sa Diyos, luya ka na sa evangelism, puro na lang luya, pertihon ka sa imong kaway, dapat di tamang paluya-luya! Ama, di tamang paluya-luya! Kining atong instrumento, halinding tamang paluya-luya, kaysa panahon kasaligan ta sa Dios, tagahatag nindot ka mga singer, nindot ka manuktukar, tagahatag yung mag-operator, nga pansay, tagahatag yung nindot mga gamit. Hallelujah, praise God! Hallelujah! Para may mayarangan sa Diyos! Ang resulta ng pagkabayo, basta di tamang paluya-luya. Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary while doing good. In due season, we shall reap if you faint not. May pulong at due season. May insaktong panahon. Di tamuundang sa paghimog maayo kaysa insaktong panahon. Makaani kita. Grabe. Ang alawayon ng God nato, nga dapat na-overcome nato, kanang waiting season. Kay ang paghulat, pagkalisura. Ang paghulat, pagkalisura. Daghan na failure sa waiting season. Si Abraham natulugan. 25 years ang disenyo sa Diyos, makaanak siya sa kaisama. Si Joseph, 13 years. Si Jacob, pila? Okay, si Jacob, 20 years, I think, evangelist. Nga nakaanak siya sa kay Rebecca Kambal. Bawas na sa Rebecca eh. Yung nakaanak. Si Sarah, bawas. Ha? Si Isaac. Sino pagin? 45 years until di-proclaim si Apostol Paul nga siya apostoles sa mga hindi. Pagkanugaya. Ang pinakalisod in a waiting season. Kaya ang pulong sa Diyos nagsulti, in due season, you shall reap. We shall reap. Makaani kita. Sang nag-fasting si Moses sa Mount of Sinai, dapat 40 days, 40 nights, dry fast. 32 verse 1, Book of Sidus. And the people saw that Moses delayed. May pulong na delayed. And the people gathered together to Aaron and said, make us gods. Buhating mga Diyos-Diyos. Grabe. Nga sila mukuyog sa adua. Munang resulta sa tao nga di kahulat. Humanon sa tog fasting 40 days, 40 nights, manaog pa yun si Moses ba? Wa pa man nahuman. May pulong nga delay. Jesus Christ stayed 2 more days. Duha pang adlaw nagpabiling si Jesus Christ. Wa sa nagkanto sa Bethany. Nadula ang pagtuo ni Maria kag ni Marta. Dula. Kasi nga ni isang Diyos, kung magtuo ka, dula na eh. Kung ari ka ni Lord, ang akon utod na sila sa Ros, wala kong tani na patay. Ni Jesus kasi ako pagkabanhaw, ako pagkabuhi, ang mutuo bisa mapatay sa mabuhi siya.
Ya Lord, kung ari ka, wala kong tani, napatayan ako nito. Diyos na na. Tungod kay si Jesus Christ, nagpatilid. Nga nga hindi kita kahulat. Hulaton kami. Amen. Amen. Kag ibayaw ni Moses yung kamot, daon ang Israel, itaw niya yung kamot, perting si Josue. Kag may upod, mga kaigsunan, si Moses, si Aaron, kag si Hor, sila isang duwa, kay magbayaw niya. Kay si Hor, pana ni Miriam, yun sa Brad Hor, yun si Aaron. Naobserbara na po, ang kadalagan ni Josue inagbayaw sa kamot Moses. Kung iyang i-down perdi si Josue, kung ibayaw niya iyang kamot, daog si Josue, perdi kaway. Ang buhaton ta sini, mukuhat kag bato, tayungan ta, papukuon ta siya, kay ang kadalagan gali ara sa bayaw-bayaw kamot. Kag uyatan kani. Hello mga supporters, sama! Mga supporters, sama! Dapat maging observan kita, observable ka, tanawa ko na ang mga programa na nag-auswang ang Ama, suportaran! Kagambalon ko man ang aton mga sinakpan nga dapat suportaran ang Ama kaysa tagpisa na ko biktima man, may reservation sa ko, pero gin-reveal sa Diyos sa ining apulong, dapat pakapal ang Ama. Supporters mamate, observare. Kung kauswag na, bakabe. Ang programa sa local church, ang programa ang ina-implement nga nag-auswag kag maghahatag pa lang kayuhan, bakabe! Kaya ang kadalag-an sa isa, kadalag-an sa tanan. Matay, kung ma-down ang kamot ni Moses, perding si Josue. Diba? Kamo nga mga membro, pastor man ko, kamo nga mga membro, ayaw pagpasigarbo sino ito galingon. Nagmayong ang estado sa ikinabuhi, ayaw ina nga wa kay connected si mong pastor. Dili ka konektado si mong pastor. Hallelujah, kung mag-abot ng kaluyahon sa kamot ni Moses, perdi ka. Hallelujah, wa kay ginansa sa mong negosyo. Pero kung mapabilin ka ba dinasigo ni mong pastor, kamakap sa mga ampo ni mo, give-bless ka, give-bless sa Diyos. Ayaw na pasigarbo sa mga galingon, naway labot ang pastor ni mo. Paano ka nga nagbayong ang estado sa mong kinabuhi, nga naman na ay pastor na nagpagkapi mo. Na ay pastor na pray ni mo, nagwali ni mo, nag-import o word of God ni mo, mauna nga nagkayuhan ka, na pastor mo ka, nag-evangelist mo ka, gigamit ka na sa Ginoo. May kalaptada ng imong pastor, ayaw kalimti mong pastor. Sugidon lang, kung wala si Moses, punta si Joshua. Maayo kang kaon mo sa Jollibee, primong pastor pagkaluya. Di, wak kay sa lakyan, wak kay nindot na panay, wak kay mga yuta, kundi tungod sa pastor, nga nag-back up nimo tungod sa Diyos. Hallelujah. Kung wak ka nangalagad sa Ginoo, unsa karon? Walang pastor nimo nga matuto nimo. Asa ka? Dili na to kalimtan atong pastor. Amen? Okay na. Palangkaon na to atong mga pastor. Palangkaon na to atong mga pastor. Okay. Sumbulikan ka ni.
kag siling sang Bible kipayaw nila ang kamot ni Moses. Sa wala, sa tuo. Verse 12. Sa Ingles, kamay pulong nila, stay. Please. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put Dalang. May pulong una nga heavy. Nganong ginadaw ni Moses iyang kamot? Kaya ang iyang kamot, heavy kapoy. Pagbayaw niya to sa sungkot, wa pa to'y kapoy, oy. Kaya pa na. 2 years, 3 years ang ama, kaya pa na. Pero mag 5 years, 10 years, 15 years, amat-amat na nabukatan. Gabugat ang responsibilidad. 3 years ka na, pastor, di pa na kapoy. Magdukal ka sa ministry, gabugat ang imong responsibilidad. Kinahanglan ng tapang inyong pastor. Kinahanglan ng tapang atong mga bishop. Kinahanglan tapang ang ni Pastor Constantino Viñas. Kinahanglan ng tapang si Pastor Ricardo Concepcion. Ama, na kinahanglan silang tapang. Sa tinundalan, di na mo ni kaya kung wala'y manong tapang. Wala kaabot sa tungtungan si Jesus Christ kung wala si Simon from Cyrene. Ditabangan ni Simon ang cross payon sa bukid sa tungkuta. Ditabangan niya si Jesus. Ditabangan sa bata si Samson. Ditabangan sa Apostol Paul sa Osaka. Teenager na nag-report kapat yun si Paul sa mga tao na nagpuasa. Hindi kaya Superman. We need help. We need help. Kung magbalita, sige, paglayas mo. Bisang pamilya na lang. Bisang pamilya na lang layas mo. Sa tinudanay lang. Kaya, kung di mong pagtupalos kayo. Pero kung di ka maging parehos kayo, ayaw pangarasti. Kinanglan tagtapang na kinanglan tagbuling. Kinanglan tagbuling, mga pastor. Magplastar niya sa instrumento. Di na ni buluaton ni Bishop. Di na ni buluaton pa sa Junatic. Anahan! Pa sa Junatic, busugan sa mga membro. Magmotor. Hangtod magidad sa kutsinta. Magsigap busugan. Naunsa naman tao na. He need help. Ginasulo na lang sa pastor, kaya wamay manong tabangkon. 20 na katuwid kasi nugatay. Gano'n man, kaya nagsige na ng pakarga. Una pastor, mo kay tatay, maluluyon, kagahon yapon ka. Pero dili, dapat igulan na. Tabangan ka itong pastor. At sige mo, mga ilong mo katsindi na mo, bahala mo diha, kaya nagtayuyo na ni Siwano. Hallelujah. So karon, ingon wala kasulatan. Sige, padayon. Sa isa din. Heavy ito ha. And they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other May side. pulong nga stay. Di ba? Nagpabiling. Gipapungko, gilalayan, kag nagpabiling. Sa isang istorya na, hangtod nga nagdaog si Josué. Matay. Huwag tayo biya ayo eh. Ama! Walang iwanan!
Maulaan ako. Alam ko, magbiyap ako sa ama, kinahambal ko na ni. Wala ko'y word of honor. Alam na, ituloy ko na lang eh. Suportahan ka na lang eh. Dalawang tabanan ng mga membro sa panahon, buhon na po ng ama, sa bisanasa na lugar. Dalawang tabanan ng mga membro, dapat intact kita. Full support! Full support! Full support! Wala nilang ibiyan si Moses. Wala ka mga supporters sa local churches, dili ninyo biyahan ninyong pastor. Supportarin ninyo inyong pastor. Hallelujah! Ang advice ni Gamaliel, ingon siya, ayaw ninyo na silang hinabti. Kaya mga tao na hilabot biya nila, dati kangkang spunta. Iyon si Gamaliel, instructor ni Apostol Paul. Kung kiniiya sa Diyos, mupadayo na, uswag na. Pero kung kiniiya sa Diyos, mawala na. Pamati mga pastor, makatabang nila to. Tanang mga pastor, kung ay membro mo gawas, ayaw punggi. Kaya ba sinanay plano ang Diyos niya, nang sige na pagpupugong, bandahon ka sa Diyos. Tama ko di. Kaya sige kang pagpupugong, na ang Diyos may plano na niya, bukos na problema sa imuhang ni kasi. Kaya ang Diyos, kung may plano na niya, di ginali mo mapungkan, pagkawasun nila sa Diyos. Una nga giving na nga, kung ang mga pastor, may understanding mo na dili maglain na itong heart, dili maglain na tuwang, huna-huna ito kasing-kasing, suportahan pala na ito. Amen? Kaya kung di na mo koyong ang Diyos niya, personal na lang nga desisyon, mubalik ka na! Hallelujah na! Alam mo may fellowship, anak! Dili magwagay mo baka tatay niya, dili magwagay mo baka pastor niya, ikay kapon sa dapat sa iyo sa buwan. Salamat Lord sa English. Kaya ginoon, kainahan, sa tayo ni King Solomon, iyon siya, hari ihatag na lang na siya kung anak. Nagbigaso na ni King Solomon. Kung katong dili tinuod ng inahan, mo sa pigasa. Kaya bata patay naman to. Yung si Solomon, wak may CCTV. Sige mga alis, pigasa. Nagusap mo. Wak na. Okay, tagusap mo. Ingon itong tinuod ng inahan. Ayun, tagya. Ihatag na sila. Bahala dito na kong anak sa iya, basta muli na akong anak. Ang tinuod nga papa o kung nanay, tinuod nga pastor, bisan wala ka na sa akon, basta na mastor na kagapon, nag-alaga na kagapon sa gusto mo nanay. Di pa'y kagapon ni mong papa, di pa'y kagapon ni mong pastor. Kaysa makita ka na nag-backslide ka, nagunan ka sa salama sa kita ni mong pastor, pero makita sa imong pastor, napadayon ka sa pag-alaga sa Diyos, di pa'y ni mong pastor, meron na palagyagon sa pastor, pastor's heart. Di ba si David? Nag-try pa nag-eksunan, nag-provoke si Absalom. Nagkaman pa siya eh. Di ninyo patya si Absalom ha? Pero patyo sa Absalom niyang anak eh. Pero ang tuod na papa, grabe. Ang protection na gapon sa iyang anak. Grabe, Pastor Concepcion. Ang suporta na hagyan. Kaya nababasa kang si Absalom napatay. Ang patay sa iyang kinabuhi, ang ilong sa iyang trono, napatay ni Joab. Grabe ginibiyon ni David. Dapat mo ito sinibigdak ng patana, nirisi na, gabana.
na napatay lang, pero grabe kay Bilibiyon ni David. Kay mauna, malagyagon sa tinuod ka, pastor. Kamu mga membro na backslide mo, masipuha mo kasing-kasing, na makita mo, na dami mo pa nun, grabe na mo pasuyupon, nagluna na mo sa sala, grabe na, tantala na mo kasing-kasing, Wow! Ang pastor's heart. Sige, manindog na ta. Nagiyo ng Espiritu sa Diyos, ang putlo na nila to. Tinabangay ta. Ang advocacy, ang mundo, ang culture sa FC, wala ko pagtudlo sila, tinabangay. Kung ang inyuhang pastor kakauban na kinahanglan o ambag sa iyang simbahan, na kinahanglan sa nipa, na kinahanglan sa atok, na kinahanglan sa simento, na kinahanglan sa galublas, pag-apayan mo. Kung ay membro mo transfer sa usa, hallelujah, expect ka rin na mo balik. Ano? Kung di mo balik, i-preserve ang relasyon sa mga kapasuran. Una sa kuha, ha? Kaya mga membro, karantora na! Kung kayo sa ang relasyon sa mga pastor, hallelujah, na very close, ang closeness isa maputol tungkol sa mga membro na ang membro mo balik na gamo na nagamis ang relasyon sa pastor. Dapat ang ama dili ko na dili na tutukutan na ay makamansa sa relasyon. Kaya akong climax, down naman to, ang 20 years old upward, ipapasa sa Diyos. Ang gilid ni Joshua, 19 years old, from 19 years old and downward, ang moto ang gilid ni Joshua. Kung siya nun, kuyog patira si Moses, karoon na ay mga hari, tuwa ka buong hari, nga di sila makatabok paingon sa Kanaan. Kailangan na po'y muaway nila, na po'y mubabag. O bitaw na no, antes na to, ang kunon ang gatas o tugos. Antes na to, ang kunon ang grabe nga pagpakamayo sa Diyos. Nakita'y awayon na ni. Yan karon, 19 years old below, mga youth. Yan si Moses ingat niya, wala nagminyar yung kusog. Ikaw na balang kasunatan. Wala nagtulong ang iyang pananawan. Kung unsa siya, sa hupin siya, maintain. Ikaw na balang kasunatan. Basahin na mo sa last chapter sa Book of Deuteronomy. Karon, ining hari nga si Sihon, isang kahari sa Amorites. Kagang isa, mausiog, isang ka-gigantic, the king of Bashan, higanti. Ang mansion si Caleb o si Joshua, kami ginagulong ni Moses. Ang dares, youth na natanan. Ano ginhimo ni Moses? Paminaw! Siya ang nangatupang sa duha ka mga hari. Grabe, mabasa mo na yan. Siya nag-encounter for the sake kay Joshua. Kay bilang papa, bilang tatay, bilang mentor, ihatag ko ni na punos para sa iyo, Joshua. Kay naging maginumanon ka sa akong leadership. Ang papa nila mao ang nag-encounter kasi sa mga kasulatan, gipangay ni Moses si Og sa tupangan siya mga bata o ang mga bata gipamatay ni Moses. Kag dito nakatapok sila sa Jordan River. Before si Joshua nakakadto sa Kanaan, na ay mentor
na ay leader, na ay tatay, nga handa ibuhi sa kinabuhi. Ang atong mga bishop, mawa naman sa kalimutan.